Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. Eto guys, may isang interviews ito si BP Inday na pinutakte ng mga netizen. Ayon kasi sa mga galit dito kay BP Inday, balak daw di umano neto ni BP Inday na kapag nanalo daw siya sa 2028 election, ay balak niya ng long term na 30 years maupo. So eto, ikinagulat to ng mga DDS. Bakit daw ganito ang inisip ng mga anti-Duterte na kapag naupo si BP Inday ay posibleng hindi na siya mapalitan sa loob ng 30 years, no? So eto, panoodin natin ngayon etong interview ni BP Inday kasi dito sa interview niya talagang sinabi niya dito na bagsak ang Pilipinas. Ayan, so makikita nyo dito sa title, bagsak ang Pilipinas kung ang 6 na taon kailangan. Kulang ang 6 na taon. Ang kailangan dito ay 30 years long-term plan. So, sinabi dito ni BP Inday mukhang hindi nila naintindihan at hindi nila kumbaga inintindi yung pahayag dito ni BP Inday kaya naisip nila na baka gusto ni BP Inday na 30 years siya maupo upang maayos ang Pilipinas. So, well, kung gugustuhin ng taong bayan, bakit hindi, di ba? Bakit hindi? So ito, panoodin natin ngayon. Ito, nasa ganon, malaman natin kung bakit 30 years ang kailangan, no? Upang ang Pilipinas natin ay makaahon. Kumbaga makaahon sa mga problema, sa utang, di ba? Ito, panoodin na lang natin guys, no? Yung video. Ninyo, lahat ng economic indicators, wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Do you think kaya mong ayusin yung lala ng problema na ginawa ng administration na to sa Pilipinas? Yun ang magandang tanong. Ang tanong dyan, kaya mo bang ayusin? Ano kaya sasagot ni BP Inday? Panoodin natin. Yes. Kaya ba natin makarecover talaga? In 6 years, hindi eh. To turn around a country, you need at least 30 years. So, dapat merong long-term na continuity. Yan. Diyan na misinterpret ang mga tao sa sagot ni BP Inday. Kasi tinanong siya kung kaya mo ba itong kumbaga masolve, kaya mo bang ayusin? Ang sagot ni BP Inday sa 6 na taon hindi. Kailangan 30 years. So doon sinabi at inisip nila na mukhang gusto ni BP Inday na long term ang kanyang position, maging 30 years, no? Well, kung maayos niya naman at kung gusto ng taong bayan, well, bakit hindi subukan, di ba? Bakit hindi, no? Kung gustuin naman yata yan ng taong bayan na si BP Inday maupo na, no? Sa loob ng 30 years. Ang tanong doon, totoo kaya itong sinasabi ni BP Inday na kakayanin niya ng 30 years long-term plan? So, tingnan natin. Yan. Long-term na plano, long-term na continuity na paniniguraduhin mo na yung susunod, hindi niya pababayaan, babaliktarin, o ibabasura. Yun. Diba? Maliwanag ang sinabi ni BP Inday dito. Kung sakaling siyang maupo, tapos etong pagbagsak ng Pilipinas ay aayusin niya, hindi niya kayang ayusin. No? Hindi niya kayang masolve sa loob ng 6 years kung mamumuno siya bilang president sa 2018. Kailangan, after niya, matapos, kailangan yung susunod, ipagpatuloy yun. Yun ang ibig niyang sabihin dito. Hindi yung 6 years tapos gusto ko pang maupo pa ng another pa para maging 30 years. Hindi yun. So yung kasunod dapat, kumbaga ipagpapatuloy niya yung sisimulan ni BP Inday, no? Kung paano to iaahon yung pagbagsak ng Pilipinas natin.
'Di ba? Yun ang ibig sabihin niya. Kaya hindi niya sinasabi talaga na yung iba iniisip gusto ni Duterte, ni BP Inday na maupo yan ng matagal. Hindi ganoon. Kasi ito na sinabi niya, yung susunod, di ba? So, ang tanong, sino ang susunod? No? Sino ang susunod dito kay BP Inday kung sakagay, no? Sa tingin niyo? Yung nagawa nung nauna. Kasi yun yung sikreto ng pag-unlad eh. Kasi kulang ang 6 years para ayusin ang isang bansa. Tama, kulang talaga. Minimum of 30 years. Siguro kung parang walang tulugan, wala ng 25 years. Walang tulugan, no? Wala nang pahinga. 25 years. Pagkagis na yan. We'll shave off 5 years. Pero kasi ang termino ng isang Pangulo, let us be realistic, 6 years lang yon. So dapat ang papaniguraduhin mo dyan ay yung magagawa mo for 6 years at yung iiwan mo na plano para sa mga susunod. Yun. Maganda siguro kung naging tuloy-tuloy si Marcos noon, konti na lang ang bubunuin nyo. Pero dahil nga, Tinuloy niya yung tinuloy niya yung kay Pangulong Duterte, 6 years yun, 6 years kay BBM, konti na lang sana yung mga iba pang taon. Kaya lang, Yun, lalo tama. Waga, iba inatupag eh. Nagpayaman eh. 'Di ba? Talagang malabo. Mag-umpisa ulit yan kay Duterte. gumulo nung panahon ni Marcos. So mas lalo po bang lumalim ito, naging problema natin dito kay Marcos? Oo, makikita nyo naman sa numbers eh. Ikunin nyo lahat ng economic indicators. Wala. Bagsak na talaga yung Pilipinas. Investor confidence, wala. Nagsisinungaling lang yan sila na meron. Pero walang interesado Yun. sa Pilipinas ngayon. Yun, di ba? Nagsisinungaling na nga lang sila eh. Kung inatupag talaga yan ng ating administrasyon ngayon para umahon at may ahon ang ating bansa, konting-konti na lamang talaga ang gagawin ni BP Inday. Kumbaga sa isang bahay, patapos na, konting retouch na lang at maayos na. Mabubuo na muli ang Pilipinas, no? Sa laki ba naman ang utang ng ating bansa, di ba? Diagdagan pa ng pagnanakaw nila, di ba? Matindi ang ginawa talaga ng mga buaya ngayong panahon natin, no? Simula nang naupo yan sila, nagsimula na hinuri yan si Tatay Digong, yan na, nagkandaretche-retche na, nawala na si Duterte. Tapos si BP Inday, ginawa nila ng mga butas, eto, di ba? Kaya ang tanging solusyon na lamang talaga dyan, etong sinasabi ni BP Inday na kailangan talaga, yung susunod sa kanya, may pagpatuloy talaga, di ba? No? So ano sa tingin nyo guys, pabor ka ba kayo dito sa sinabi ni BP Inday? Comment down below kayo sa video natin, no? Huwag nyo din kalimutan mag-subscribe na sa ganun, lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. No, salamat sa panonood.